Ah, Continue ko po yung video, nawala po yung video. Ito po yung continuation. So, nandun na po tayo sa baboy na wag ka gaanong kakain ng baboy. Moderate lang po ang pagkain ng baboy, ng karne. Kainin po natin yung masustansyang gulay. Alam niyo naman po yung gulay, kung ano, kalabasa, sitaw, okra. Lahat po ng mga berdeng gulay kainin natin. Prutas, saging, whatever na prutas na kaya natin ng kaya natin na makita din sa kaya natin i-afford pala. Yan, papaya. Yan po ang ating kakainin araw-araw. Ayan, fish, isda po, mga sariwang laman dagat, busit, ayan po. Paminsan-minsan, kain tayo ng ganyan. Iyan po. Kaya po, iyon po ang gagawin natin sa araw-araw na pamumuhay natin sa kinakain. Kasi po, ang masasabi ko lang po sa base sa aking experience, ay kung ano yung kinakain natin, papasok sa ating katawan. So, yun po nagbibigay ng ano sa ating kalakasan. Pag kumain tayo lagi ng hindi magandang pagkain na bawal, sigurado tataas po ang high blood natin, ang blood pressure natin. Totoo po yun. Pero pag kumain ka ng prutas o gulay o masustansyang pagkain, sigurado po magiging maintain po yung ano natin, healthy natin. So, yun po, panatili natin. At pagka ano po, kaya sinabi ko kanina, huwag po natin kalimutan mag-exercise. Mag-exercise, yan po, importante. Nakalimutan ko, bago ko makalimutan, yung number one po unang gagawin natin bago mag-exercise, manalangin, magdasal po tayo kay Lord. Yan po una natin gagawin. Susunod, exercise. Yan po. Kasi yan po pinakamagandang gawain natin sa araw-araw, ang magdasal po tayo. Manalangin sa Diyos araw-araw dahil hindi po natin alam ang mangyayari ngayon, bukas o susunod na araw. Kaya palagi po tayong handa sa mga mangyayari sa ating buhay. Magpasalamat din tayo sa mga blessing na tatatanggap natin sa araw-araw. Magpasalamat tayo sa ating araw-araw na pagising. Isang blessing na po yan, yung pagising natin sa umaga at dumilat pa ang ating mga mata. Yun po, yes, ito po yung pinakamagandang blessing. At sa mga may mga naramdaman o may sakit, ipagdasal po natin ang taimtim kay Lord na alam ni Lord, gagaling tayo dahil si Lord po ay buhay. Gagaling po tayong lahat. Manalangin lang po tayo ng taimtim at tao sa puso, at isa pa po, gumawa po tayo ng mabuti sa kapwa natin. Gawin po natin yung tama. Doon po tayo sa diretso. Tandaan po natin yan. Dahil si Lord po ay hindi natutulog. Nandyan lang po siya. Nasa harapan natin, nasa gilid natin, nasa likod natin. Binabantayan tayo araw-araw, 24 hours. Kaya ang masasabi ko lang po, kapag gumawa tayo ng masama, wala kang nakakita sa atin. Pero yung nasa taas si Lord, nakikita tayo 24 oras. Tandaan natin yan. Pero kung gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa o sa sarili natin, nakikita din tayo ng Lord, papalapakan na tayo. Ito yung tao na to, gumagawa ng mabuti, check ka. Pero pag gumawa tayo ng kasamaan, tandaan po natin, may kapalit po, may consequence ang mga gumagawa ng kasalanan. Gayon din po, pag gumawa din tayo ng mabuti, meron din kapalit. Lahat po yan, gumawa ka ng mabuti o masama, meron pong kapalit na kaparusahan. At pag gumawa tayo ng mabuti, meron ding kakibat na regalo sa atin si Lord, gift, blessing na matatanggap natin, di man ngayon, susunod na araw o sa takdang panahon. Tandaan po natin yan. Yung mga sinasabi ko, ito totoo po. Kayo na po ang bahala kung maniniwala kayo sa mga sinasabi ko, pero yun lang po aking pananaw sa buhay. Totoo po. Kasi ang akin po pananaw, karma is real. Totoo po. Hindi man ngayon dumating, hindi man sa akin dumating, hindi man sa atin dumating, pwede sa kamag-anak natin o whatever, kapamilya, relatives o whoever, na babalik at babalik pag gumawa tayo na hindi maganda. Tandaan po natin yan, mga kapatid. So, sino man po nakakapanood dito,
i-share and like po natin itong video ko para maraming makakinig dito sa video ko na to at magkaroon po ng pananaw sa buhay na hanggat maaga pa ay magbago na tayo. Meron pa naman pong chance na magbago tayo. Wala naman pong mawawala kung ibigay natin ang ating puso kay Lord na talaga pong dapat huwag natin kakalimutan siya sa lahat ng oras ng pangangailangan. Sa lahat ng oras dapat magpasalamat tayo sa lahat ng mga bagay-bagay na binibigay niya, sa lahat ng mga naging problema natin, natutulungan po niya tayo. Ano man pong problema, ang binibigay sa atin ay makakayanan po natin sa tulong niya. Yun po. Kaya inuulit ko po, nagpapasalamat po ako sa mga nakinig at nanood po ng video na to. Sana po may natutunan kayong aral ngayong araw na to. Maraming salamat po pala sa mga dati kong nakikinig ng video at sa mga bago po, mag-subscribe, like, and share po tayo. Pindutin po natin ang notification bell para po magkaroon kayo ng idea na mayroon po akong bagong video lalabas po sa cellphone nyo. At sana po may natutunan tayong lahat sa video ito. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakikinig, sa mga old viewers ko, sa mga datihan na. Pagpalain po kayo ng may kapal. Sana po magbago na po tayo at ibalik po natin kay Lord ang ating puso at manalangin po tayo araw-araw. Maraming salamat po at God bless po. Thank you.